Hello, kapatid, saglit lang. Hayaan mo muna ako na ipagdasal kita. Huwag mo muna scroll yung video. Mabilis lang 'to. Hindi ko naman kukunin yung isang oras ng buhay mo. Saglit lang, para naman 'to sa Panginoon. Pero bago ang lahat, hayaan mo muna na simulan ko 'to sa isang bagay na madalas ginagawa natin. Tayo ba yung tipo ng tao na lagi na lang yung wish natin yung gusto nating masunod? Yung will natin yung gusto nating masunod? Kumbaga, I wish na sana maging mayaman ako. I wish na sana magkaroon ako ng magandang bahay. I wish na sana magkaroon ako ng kung anong meron siya. I wish na sana maging greatest singer ako. I wish na maging known yung pangalan ko sa buong mundo. Yung wish mo na sa tingin mo na ayun yung makakabuti sa'yo. It is like we are more focusing on our own will and not the will of God for us. Minsan talaga dumating yung panahon na hindi mo ba natatanong na, Panginoon, ano po yung will mo para sa akin? Nagbibigay ng instruction yung Panginoon every day, pero hindi mo naririnig kasi medyo malaki yung boundaries na nailagay mo sa Panginoon. Minsan talaga, marami sa atin na yung kagustuhan lang natin yung gustong masunod. Kapag hindi nangyari, galit, magtatampo, tatalikod sa Diyos. Alam mo, parang isang story to ng isang babae na pinuntahan ni Elias na namatayan. Tapos, yung asawa niya itong babae na to, sobra yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kaso namatay siya. Tapos ang gusto nung pinagkakautangan niya, maging bayad yung mga anak niya. Kaya humingi ng tulong yung babae na to kay Elias. Sabi niya, tulungan mo po ako, Elias. Kasi ang laki ng utang ko. Gusto nila yung anak ko na maging pambayad utang. Sabi ni Elias, ano bang meron ka? Ano bang gusto mo? Kasi wala po akong perang pambayad. Sabi ni Elias, sige, ganito na lang. Anong meron ka ba? Anong meron ka? Sabi ng babae, meron po akong unting oil sa bahay. O sige, ganito gawin mo. Humingi ka ng mga container sa mga kapitbahay mo. Tapos lahat ng makuha mong container, dali mo sa bahay mo, isarado mo yung pinto, tsaka yung bintana. Doon kayo sa likod. Tapos tsaka maisalok yung oil na meron ka. May doubt yung babae, sarili niya. Kasi last na yun eh. Ito na lang yung meron ako, tapos ibubus ko pa. Pero sinunod niya yung sinabi ni Elias. Humiram sila ng mga container. Pagkatapos sila makahiram ng container, sinunod nila yung sinabi ni Elias. Ibubus niya na yung oil. Nanginginig po, may doubt. Last na to eh. Ito na lang yung meron ako eh. But she obeyed God. Sige, gawin ko na nga. Binuhos niya. Nagulat siya yung oil. Tuloy yung pag-agos sa container hanggang mapuno. Tapos sabihin sa anak, dala ka pa ng container dito, nak. Pagkalagay ng bagong container, ay napuno ulit. Bagong container, napuno na naman. Pagkalagay ng huling container, puno na naman. Sabi niya, dala mo pa ako ng container. Sabi ng anak niya, Nay, wala na po eh. Ito na lang po yung meron tayo. Ay, ganun ba? Buhusan lang huminto yung yung oil dun sa lagayan niya. Alam mo, parang ganun yung Panginoon eh. Lahat binibigay niya sa atin, lahat ng biyaya na pinagkakaloob, ibinibigay niya sa atin, kaso kulang yung container na meron tayo. Masyadong maliit. Eh, hindi natin maramdaman. Tuwang-tuwa yung babae. Sinabi niya kay Elias yung nangyari, tapos sinabi ni Elias, ibenta mo sa market. Tapos, nung binenta niya, yung nalikom niya na pera, higit pa dun sa utang ng naiwan niyang asawa, hanggang sa future nila, magagamit niya. Ganon, nag-provide ang Panginoon sa buhay ng babae. Naway ganon din sa iyo, kapatid.
Sana yung will ni God yung masunod, hindi yung kagustuhan mo. We need to follow the instructions that was given by God and not your own decision, not your own will. Hindi yung wish mo na gusto mong matupad. Tapos magtatampo ka kapag hindi na ibigay sa'yo. Mga kapatid, samahan mo ako na ipanalangin natin yung maayos na guide na ibibigay sa atin ng Panginoon na ma-open yung puso natin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ibinuhos niyo, Panginoon, sa amin ng Espiritu Santo. Panginoon, ibinigay niyo sa amin ang biyaya ng katalinuhan, pangunawa, Panginoon, at pag-intindi sa kung ano ang gusto mong mangyari sa amin, Panginoon. Panginoon, nawang ang biyayang itong ibinigay mo sa amin, sa kapatid ko na nanonood nito ngayon, naway maging silbi itong guide, Panginoon, upang makarating sa will mo na gustong mangyari sa amin. Nawa, Panginoon, alisin mo yung mga will na gusto namin mangyari sa buhay namin. Nawa yung will mo lang ang maghari sa amin, Panginoon. Nawa, labis sa puso namin, Panginoon, yung will mo ay pumasok sa kaloob-looban ng dibdib namin, Panginoon. At ang isigaw lamang, Panginoon, please, your will be done. Your will be done, not mine, Panginoon. Hindi sa akin. Alam ko, Panginoon, marami akong pangarap na gustong mangyari, Panginoon. Pero ang gusto mo, mag-focus ako. I need to focus on what I have right now. Not on the things na pinapangarap kong magkaroon ako. Alam ko, Panginoon, ang lahat ng resources, ang lahat ng sources ay manggagaling sa iyo, ay pinagkaloob mo sa amin at kailangan lang namin mag-focus sa kung anong merong biyaya ang nasa amin, Panginoon, na siyang mismo naming papalaguin, Panginoon, at sa balang araw, sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, na yung pangarap namin magandang bahay, magandang kotse, yumaman, magandang hanap buhay, magandang relasyon sa iyo, Panginoon, ay mangyari nga sa iyong kagustuhan, Panginoon. Alam ko na kung hindi para sa akin, ay hindi para sa akin. Kung wala ako, ay hindi para sa akin. Gusto ko lang, Panginoon, yung will mo ang siyang maghari sa puso namin. I-touch mo, Panginoon, yung kapatid kong to. Kasama ko nagdadasal ngayon. Nawa, maghari sa kanya, Panginoon, ang will mo. Ito po, Panginoon, ay isinasamo ko sa matamis na pangalan ng Jesus na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Amen.